Okay, let us read Joshua chapter 3, verses 10 to 13. Okay, Joshua chapter 3, verses 10 to 13. Siguro tayo magpasimula sa talatang 9. At tinawag ni Josue ang mga tao, halika kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh, ang inyong Diyos. Alam natin po sa puntong ito, ang bansang Israel ay malapit ng tumawid sa Ilog Jordan. Sila po ay nasa tabi na ng Ilog Jordan. At ngayon ay si Josue ay kanya tinatawagan ang mga Israelita kung ano po ang pinasasabi at dagdag na tagubilin ng Diyos ni Yahweh sa kanila. Kaya ito po ang kanyang pinasasabi sa bayang ito. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kanineo, ang mga Hiteo, ang mga Heveo, ang mga Perizeo, ang mga Gergeseo, ang mga Moreo, at ang mga Jebuseo. Napakarami pong mga tribo, ano? Ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng sangkalupaan, ay mauunang itatawid ng Ilog Jordan. Yun po ang bilin. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-aagos o pag-agos ang Ilog Jordan, ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo o sa dulo. Praise God. Kaya sinasabi po sa verse 11, ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoong ng sangkalupaan, ay mauunang itatawid ng Ilog Jordan. Ito po ang tagubilin ni Yahweh sa bansang ito. Lagi po merong marching formation ng bansang Israel sa kanila pong pagmamarcha sa paglilibot nila sa ilang, lalo-lalo na sa kanila pong paghangkin at pagsakop sa lupang ipinangako ng Diyos sa bansang ito. Alam natin, sila humimpel ng mga ilang araw at ngayon, nasa tabi ng Ilog Jordan, handang-handa na sila para sakupan ang mga tribong ito at lupain na ipinangako ng Diyos sa kanilang lahat. So, sinabi ang formation ng kanilang pagmamarch ay dapat nasa unahan. Ang kaban ng tipan, the Ark of the Covenant. Nawa po sa ating pong transparency noong nakaraan na linggo, we have an idea kung ano po ang itsura ng kaban ng tipan na ito. We will tackle that later sapagkat meron pong kaugnayan ito sa ating buhay spiritual, if the Lord's will. Sa verse 11, ito po ang ating nasampungan. Kaya ang Diyos ang siyang mag-aalis. Siya po ang magtataboy sa diablo mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit. He will be the one to do that. Siya pong gagawa nito. Siya ang mag-aalis o magtataboy sa diablo sa bawat bansa na sa ilalim ng kalangitan. At ibibigay itong mga bansang ito sa atin sapagkat yun ang pinangako ng Diyos that we are co-heirs with the Lord Jesus Christ. And the nations and the uttermost part of the earth are the inheritance of the Lord Jesus Christ. Psalms 2:8. Kaya sinasabi po ng Panginoon, the earth is the Lord and the fullness thereof, and they that dwell therein. Okay? Lahat ng ito ay hindi po sa diablo kundi sa ating Panginoong Jesucristo. We will inherit that fullness in the kingdom age na ating tinatawag na millennium. 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. It may be literal or not, but ang mahalaga, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord and of His Christ. Na ang kaharian at mga bansa ng sanglibutan ito ay magiging kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang mga Kristo. So, ito po ang ipinangako ng Diyos sa atin. Our goal, the preparation God is doing now in our lives, the purposes of our salvation, layunin ng Diyos. Bakit niya tayo niligtas, hindi na tayo dalhin sa langit, subat tayo bababa. Okay, yan pong sinasabi ng Biblia, at makipagdigma sa Battle of Armageddon. And then we will establish the kingdom of God on this earth by the strength and the power of the Holy Spirit. Kaya mga bagay nangyayari ngayon sa ating mga buhay, God has a purpose. God is building a warrior within us. That spirit of a warrior. Some are called to be a righteous judge. Some are called to be the wife of the Lamb. Some are called to be there are 14 purposes and many other more na ating pinag-aralan sa nakaraan. So, lahat ng mga bagay, mga karakter na kanyang inuhubog sa atin ng ating Panginoong Jesucristo at personalidad, God has a purpose. Hindi na tayo dahil sa langit,
but we will use that when we shall reign and rule with the Lord for eternity. Amen? Kaya, ito pong ginagawa ng Panginoon sa atin sa kasalukuyan, kaya responsibilidad ng mga pinuno sa iglesia na huwag ituro ang kanilang mga sarili. Okay? This is our responsibility. The leaders of the church, and even you, as I have mentioned before, each one of us are leaders. Kung meron sumusunod sa atin, mga magulang, mga kapatid, mga nakakabata, mga kapatid, those who listen to us, kailangan ang ituro natin, we must not point ourselves, but to keep on pointing the people toward Messiah Jesus and toward the Word of God. Yan lagi natin gawin. Ituro ang mga tao sa Mesiyas at sa Kanyang mga salita. Ang ating trabaho bilang mga tagapanguna ng Panginoon ay lubos na sumunod. Our task is to be absolutely obedient. Maging lubos tayong sumunod. To rest when God say rest. Na tayo magpahinga kapag sinabi ng Panginoon tayo magpahinga. Na tayo ay magmarcha kapag sinabi ng Diyos na tayo magmarcha. At ang gagawin po ng Diyos o ang gawain ng Diyos, siya ay isa sa atin. And He will drive out the enemy from before us. Kapag ito ang ating ginawa, itatabo niya ang lahat na makaaway sa ating harapan. Siguro tinatanong ninyo, Pastor, sa tagal ng panahon na ating pinag-aaralan ng Book of Joshua, may relevance ba yan sa ating buhay sa kasulkuyan? Is a sign of good administration na minsan po teaching, ito po ay merong plano ito, merong lugar sa ating pag-aaral o sa ating pagsasambahan. I know each one of us has problems and affliction, mga kaguluhan, ganyan natin nadinig. So, mainam na sabihin ng mga bagay, meron ba relevance? Meron. Sabat ang mga bagay nito natin ginagawa and ang mga bagay natin pinag-aaralan para bang in the future. So, kung meron tayong tamang pananaw in the future, meron kaugnayan nito sa ating pangkasalukuyan na buhay. Amen? It gives us hope. Binibigyan tayo ng pag-asa, inspire, na kung tayo ay, we will dwell on the things what is happening now, mga bagay na nangyayari ngayon, ang mangyayari tendency natin tayo po ay mapupuno ng mga dalamhati, frustration, and disappointment in our lives. So, these things are very vital in our Christian life. Amen? So, ito po ang gagawin ng Diyos sa atin. Ang mga salita ay nakipag-compromise. Sila po nakipag-kompromiso sa kanilang mga kaaway. Dumating po ito sa kanilang punto ng kanilang mga buhay. Noong po ang bansang lupang ipinangako ito ng Diyos sa Promised Land, nung maraming mga tribo na kanilang nasa lakay, ang bansang Israel ay naging makapangyarihan na bansa. Ang mga tribong ito, instead na sa lakay na patayin, gaya ng inutos ng Diyos, inaya nilang maging alipin at nanirahan sa kanilang kalagitnaan. Sila po ay nagkompromiso sa kanilang mga kaaway. Kaya kanilang nawala ang paningin nila sa Diyos. Their faith to conquer became weak. Ang kanilang pananampalataya na sumakop ay naging mahina because they removed their eyes from the invisible God. Kanilang inalis ang kanilang paningin sa Diyos na hindi nila nakikita. Ang kanilang ginawa, sila po ay nagpasimula na ibilang, i-consider ano yung pong posible, ano yung imposible, base doon. Doon nila, yun ang kanilang ginawa. Sa posible at yung imposible, sa ano ang kanilang nakikita at naunawan. So, let us never limit our vision. Huwag natin limitaan ang ating pananaw o paningin o pangitain na binigay ng Diyos sa atin by what we can see and listen. Sa pamagitan ng ating nakikita at mga dahilan na ating sinasabi sa ating mga sarili. Let us expand our vision. Ating pong palawakan ng mga pangitain na ito at pag-asa that correspond with the Word of God na ating pong nakikita at naayon sa salita ng Diyos. Let us grab the invisible. Paghawakan po natin maigpit ang mga bagay na hindi nakikita. Nandiyan po kayo? All things are possible to him who believe. Lahat ng mga bagay ay imposible sa mga taong may o mananampalataya. God is the God of the whole earth. Ang Diyos natin ay siyang Diyos ng buong sanglibutan. Not only of the Christian church, hindi lang mga Kristiyano iglesia. God owns all of the continents.
Pag-aari ng Diyos ang lahat po ng mga continents. There are 7 continents. Their natural resources at lahat ng mga tao nito. Satan owns nothing whatever. Walang pag-aari sa Satanas at anumang mga bagay sa sanglibutan. Sabagat minsan palanaw natin bilang mga Kristiyano pagkatapos ng rapture, iwan natin si Antikristo. Hindi ba? Ibibigin natin ang buong sanglibutan sa Kanya habang tayo doon ay nagkakaroon ng peace na kumakain ng ating mga buko pa. That is not the case. Ang Diyos ay kumikilos sa kasalukuyan na oras. Siya kumikilos sa China. He's moving in China. Kaya alam po ninyo yung world map na ginaganap once a year. Ngayon po wala na sa atin. Sabagat lahat ng mga missionary na andun na sa China and even in Russia. In the Middle East, the Far East, Indonesia, Malaysia, Polynesia, Scandinavia, South and North America, and Europe. God is moving today. Kapag tayo po susuling sa huling panahon na revival, when we bear the latter rain anointing na ipinangako ng Diyos sa atin, many in the scriptures, itong natin hinihintay. Kaya sinasabi sa Zechariah 10:1, we have to ask rain in the time of the latter rain. Humingi tayo ng ulan. Ang ulan ng dalawang bahagi ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. This is what we pray. Ito ang ating dinadala sa church na ito. We pray for the latter rain. God has promised this. The double portion of the Spirit of God. Ito ang ating dalangin na ibuhos na sa ating mga kabataan. Ibuhos sa ating lahat mga magulang. Sa ating lahat. At pagkatapos ng mga bagay nito, mahayag ang mga anak ng Diyos sa pagbalik ng Mesiyas sa mundo. At ang ating gagawin, atin lang kinukuha ang pabalik, ano yung talagang atin. Ang ating gagawin, ay kinukuha lang natin yung talagang atin, sabagat we are co-heirs with the Lord Jesus Christ. The earth and its people do not belong to the devil, to the fallen angels, or to the demons. Hindi po ito pag-aari ng mga bagay nito o ng mga demonyo, ng mga bumagsak ng mga anghel na ito, mga demonyo. They belong to the Lord and His saints. Ang mga bansang ito ay pag-aari ng ating Panginoon at ng kanyang mga banal. The enemy is a thief, is a liar, is a murderer. Ang kaaway, ang diablo, siya po ay magnanakaw, sinungaling at mamamatay tao. Kanyang inaangkin at nagpupunyaging panatilin ano yung hindi naman talagang kanya. Ito po ang kanyang ginagawa. Verse 12, tingnan po natin ang kanyang kasunod ng talata natin binasa. Verse 12. Pumili kayo ng 12 lalaki, sabi po ni Josue sa bansang Israel, isa sa bawat lipi ng Israel. Ito kanyang bilin. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. The number 12 is used in the scripture to indicate the whole family of God. Kapag ginamit po ang salitang numero 12 sa kasulatan, ipinakikita po sa atin ang buong pamilya ng Diyos. Hindi nyo napansin? One of its tribe. Isang lalaki sa bawat tribo. Sina Jacob at Moises, pareho po naghula patungkol sa 2 lipi ng Israel. Meron pong binigay na prophecy sa mga liping ito or tribes ng Israel. Inyo pong mapapansin na ang mga ula or prophecy ay nagbabago nung ito ay dumako sa bawat tribe. Nung pong sa Genesis 49 verses 1 to 28, inyo pong mapapansin dito nung malapit na mamatay si Jacob, ang mga 12 anak niya ay naging Israel. Nung dumako na siya sa bawat tribo, ay nagbigay siya ng iba't ibang hula, mga bagay na gagawin ng bawat tribo. Okay? So, in spite of this diversity, Israel was the one chosen people of the Lord. Sa kabila po ng pagkakaiba-ibang ito, ang Israel ay isang piniling bayan ng Diyos. We can observe this same diversity in the one body of Messiah. Atin po itong makikita ang ganito pong parehong pagkakaiba sa isang katawan ng Mesiyas. Kaya sinasabi po sa Romans 12
verses 4 and 5, ganito po, huwag niyo na pong alisin yung mga Bible dyan, ako na lang po magbabasa para po huwag kayong maligaw. Okay, verses 4 and 5, ganito po. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa sa bahagi ng iba. So, yun po natin mapapansin. Subalit ang aking po napapansin, lumilitaw si Satanas. Kanya pong pinaglalaruan ang ating mga karnalidad and self-centeredness. Pinaglalaruan niyo po yung kapag sinabi natin karnalidad, yung pong ang ibig sabihin niyan yung ating pagiging karnal, yung ating sinusunod yung dikta ng ating laman. At yung ating pagiging sentro masyado sa ating sarili, si Satanas po ay patuloy niyang pinaglalaruan yan. At siya'y matagumpay naman na tinatangka niyang gamitin ang ating pagkakaiba, ang ating diversity ng mga miyembro ng katawan ni Kristo upang manatili tayong divided, upang tayong manatiling hiwa-hiwalay at naglalaban sa bawat isa. Ito po nga kinapansin. Perhaps the greatest enemy of the Christian church is the division and hatred within its own ranks. Ito po nga kinapapansin. And I feel that. Siguro po ang pinakadakilang kaaway ng Kristiyanong Iglesia ay yung pong pagkahati-hati at yung kapautan sa kanya pong sariling rangko. Kapag sinabi ko yun minsan po ito gumagalaw sa mga manggagawa, mga pastor at ibang mga kumikilos sa loob ng iglesia. Division is the one enemy which we cannot seem to overcome. Ito po, isang kaaway na halos hindi ata pwedeng pagtagumpayan ng maraming mga Kristiyano. Inutusan ng Diyos si Josue na kumuha ng 12 lalaki. Isa mula sa bawat tribo. Kukuha sila ng bato mula sa saig po ng ilog Jordan, kung saan itong ilog na kanilang tatawirin. At iwan ito, mga bato nito, doon sa lugar kung saan sila po hiimpil o titigil sa gabing yon. Okay? Ito po ang bilin ni Josue. Sa kanila pong pagdaan, pagtawid sa ilog Jordan na hinati ng Diyos. Pagkatapos, kukuha ang bawat lalaki ng bawat isang bato at pagtawid sa ilog Jordan at sila'y humimpil on the west side of the river Jordan, nasa east side sila. Pag sila'y humimpil na, pagkatapos nakatawid, sila ay pagsama-samaan ang mga bato nito na kinuha ng 12 lalaki sa bawat tribo. The 12 stones, ito pong purpose ng Panginoon. The 12 stones were a permanent memorial that all of the tribes of Israel, kasama po ni Reuben at Gad, had passed over Jordan after wandering in the wilderness for 40 years. Ang mga batong ito ay permanenteng alaala o monumento sa lahat po ng bansang Israel na sila po ay nakatawid na. Okay? Nakatawid sa ilog na ito. Pagkatapos na 40 taon paglilibot nila. Okay? Nakatawid sa ilog na ito. Pagkatapos na 40 taon paglilibot nila sa disyerto o ilang. Nandiyan ba kayo? Ganito po ang Diyos. Kapag meron siyang ginawa sa ating mga buhay, lagi naglalagay siya ng mga monuments, mga permanente, mga alaala, para ating sariwain ng mga bagay na this thing was done by God. Sa ating mga buhay, ito pong ginagawa niya, hindi ba? Alam po ninyo, pagkatapos po ng paghahari ni Haring Solomon, nung po ang lupang pangako, okay, ay halos nasakop na ng Israel, pamagitan ni David, pagkatapos, ang anak niya si Solomon, okay, ang isang bansang Israel ay nahati sa Israel at Huda. Dati sila isang bansa, subalit noong pagkatapos ng paghahari ni Solomon ng Israel, ay nahati ang bansang ito na isa. Naging Israel at naging Huda. O ating matatawag ngayon na naging South Korea at naging North Korea. Israel and Judah actually went to war against each other. Israelite against Israelite, brother against brother. Naglaban ang bawat magkakapatid. Subalit sa panahon ng pagbangon mula sa pangatay, sa pagbangon
na mga banal mula sa kamatayan in the first resurrection, kapag nalika ng Diyos ang kanyang bayan bilang sanguko at nalagay sila sa kanilang mga lupain, ang unity ng Israel ay manunumbalik, ang pagkakaisa. Yan po ang sinasabi sa Ezekiel 37 verse 19, na ang tungkod ni Manasseh, ang tungkod ng Israel at Juda ay muling ipagsasama ng ating Panginoong Jesucristo. The scriptures are abundantly clear that the final outcome of the body of Messiah will be perfect unity and perfect maturity. Ito po, puno po ang kasulatan ng huling kalalabasan ng katawan ng Mesiyas ay ganap na pagkakaisa at ganap na sila ay makarating sa husong gulang na nais ng Panginoong Jesucristo. All the tribes will cross Jordan and find rest in the land of promise. Lahat ng tribo, sila po ay makakatawid sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila at sila makakasumpong ng kapahingan. Ito po sinasabi sa Ephesians 4:13, John 17:21, and Hebrews 8:11. It talks about perfect unity and perfect maturity of the body of Christ. Amen? Kaya huwag po tayong magambala ngayon kapag ating mga kapwa-kapatid, may sinasabi sa atin, they slander us, anong sinasabi sa atin, ay kulto. Be that say, okay? Iwanan po natin ganyan. But in the fullness of time, kaya natin pinag-aaralan, ang dalawang tungkol na ito ay pagsasamaan ng ating Panginoong Jesucristo. Let us remain faithful, malaga God. We know what God is doing now, okay? Alam natin anong ginagawa ng Diyos, and in due time, we shall see the perfect unity and maturity of the body of Christ. Praise God. Okay, ako po ay naghahabol ng oras. Okay, bear with me about 5 minutes more. Verse 13, lumundag po tayo sa Joshua chapter 3. Joshua chapter 3, verse 13, ituloy po natin ang ating talata. Kapag ang mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan, ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Alam po natin, ang mga bagay na nangyari sa bansang Israel ay may kaugnayan ngayon sa ating buhay spiritual. Kaya na ating nasabi, ang pagtawid ng bansang Israel sa dagat na pula, the Red Sea, it symbolized our, what? Death to the world. At pagdating ng bansang Israel after 50 days sa bundok na Sinai at ibinigay ang kautusan, yun ay kumakatawan sa death to sin, kamatayan sa ating mga kasalanan na hindi na kasalanan naghahari sa atin. At ngayon, ang bansang Israel ay tumatawid na sa ilog Jordan. At nung sinisimbolo nito at tinuturo sa atin, it portrays our death to self. Kamatayan sa ating sariling kalooban, sa ating self-centeredness, and self-what? Centeredness. Okay. Yung po sana nangyayari ngayon sa ating mga buhay. Siguro ang ilan sa atin ay we have wandered in our Christian life. Ngayon tayo dinadala ng Diyos na mamatay tayo sa ating mga sariling kalooban, sa ating mga sariling mga pagnanasa, na ngayon hindi na ating sariling pagnasa ang ating pinangungunan sa ating mga buhay, kundi ang kalooban na ng Diyos. Stern obedience is a must at this point ng ating Christian life. Mahigpit na pagsunod in order to be a soldier. Alam natin at this point, ang bansang Israel, hindi na po sila bagito, hindi na sila tupa, kundi mandirigma, a soldier. Sana po, it is time at this point of time sa aking pananaw, is na i-address ang maraming mga sermon sa mga banal ng Diyos. Maraming mga Kristiyano, hindi nila lalaman ang kanilang ginagawa. So we thank God. Meron pong mahalagang pagkakaiba, listen to this, meron pong mahalagang pagkakaiba kung paanong nahati ang pulang dagat at ang ilog Jordan, hindi ba? Hindi mo papansin, meron pong malaking pagkakaiba. Ang pagdaraanan o yung daan na lumitaw sa ilog Jordan ay yung punong ang mga saserdote ay tumungtong ang kanilang mga paa sa tubig. Doon po ay ang ilog, hindi ba? At nakita ang daan na sa pulang dagat naman, the pathway appeared in the Red Sea when Moses stretched out his hand. Yun po ang kaparaanan na buksan ng tubig. Nung po si Moises ay tumayo sa harapan ng dagat at kanyang iniunat ang kanyang kamay at bigla nahati ang tubig.
Pero sa Ilog Jordan, ang mga saserdote na dala-dala ang kabalantipan ay kailangan tumuntong muna ang kanilang tubig. Sa puntong ito, wala na si Moses. Ang nasa harapan nila ay si Joshua. Ba't hindi kaya ginawa ng Diyos na si Joshua ay iunat muli ang kanyang kamay at mabuksan ng tubig? Hindi ba? Ano kaya sa palagay ninyo? Bakit meron malaking pakakaiba? Pwedeng gawin ito ng Diyos. Ba't hindi niya ginawa? Katulad ni King Moises. Yan po ang ginagawa ng Diyos ngayon sa ating mga buhay. Minsan we will not depend sa mga bagay na sa ating karanasan sa nakaraan. Mga wisdom at mga accomplishment na natupad ng ating mga ninuno for the Lord. Okay? Para po tayo naman magkaroon ng paghihintay. Tayo pong lahat ay manalangin.